Sumainyo ang Panginoon. Ang lalaki ito'y may pinaluludan ng Diyos. So, bahagi yun, nais ng Diyos na tayo'y umuwi ng kanyang pinaluludan. At maliwanag yung paanyaya ng ating Panginoon Jesucristo na ang kanyang pinaluludan ay alin ang may kababahan ng kalooban. Anong klaseng kababahan ng kalooban? Kasi very striking no yung ating ibangaylo ngayon sa araw na ito. Bahagi yun na kung saan ay pinamamanig na yung sa bagay ng kanyang karinada ay tungkol sa dalawang tao. Isang Pariseo at isang Publikano na alin pareho pumasok sa templo ng Jerusalem. Pareho pumasok sa simbahan. Bahagi yun. Ang isa ay maliwanag rin sa namamanig natin na hindi siya mandaraya. Yun ang sabi niya. Pero kung tatanggapin natin yun, hindi siya mandaraya, hindi siya magnanakaw, hindi siya makakalungyan. At ang sinabi nito sa Evangelyo, ang tingin sa sarili matuwid. Kaya lang anong problema? Ano yung naging bahagi yun ng kanyang kasalanan? Hindi mo yun, nagbibigay ng ikapo. Sino bang nagbibigay sa atin ng ikapo? Hindi, ay talaga ay masukit na mabuting Kristiyano, nag-aayuno. Nag-aayuno naman yung dalawang araw sa loob ng isang linggo. Nung panahon ni Jesus na pag sinabi ko nag-aayuno, hindi lang yung katulad ng pag-aayuno natin na kung tawagin natin ay one full meal. No? Pag sinabi yung mag-aayuno, noong panahon ni Jesus ang pag-aayuno ng mga Israelita yung kapag may araw, parang Muslim. Kung tusin ito ang kinuha ng mga Muslim yun. Yung kapag may araw, hindi kakakain. Maliban lamang ang Panginoon ng tubig. So, yun, dalawang beses. Sabihin, ay parang na rin ng intermittent fasting. 12 hours na hindi kakakain sa loob ng isang linggo. Dalawang beses. Bahagi yun. Hindi ko madali yun. Pero ano na lang yung problema niya ngayon? Hindi ako tulad ng bulong dito. Ay bahagi yun ng kayawangan. Bahagi yun ako sa ibang tao natin. Pagkakataon na kung saan ay yung isang publikano, ang sinabi na ng publikano, hindi ito ay known publicly as sinner. Itinuturing na isang makasalanan. Hindi lang sa turing, hindi lang ito ay ang tingin, ngunit talaga isang makasalanan. Pero ito yung pinabuka ng Jesus, bakit? Kasi yung kulay ng pagbabago ay nagsisimula sa kababahan ng kalooban. Doon nung nagsisimula yung tunay na pagbabago. Sa pamagitan ng kababahan ng kalooban. Kasi bakit?
doon mo lamang higit na maipapakita yung yung pagsisisi sa iyong mga nagawang kahinaan at kakulangan. Alam ng Diyos, no? Bahagi yun. Kapag kausap natin ng tao, pwede kang magyabang. Kasi hindi naman talaga alam ng tao. Kung ano talaga yung kalooban. Pero kapag nagkaharap na ng Diyos, bahagi mo na makita natin na kilalang tayo ng Diyos. Kaya pinapakanan ako yung kababaan ng kalooban. Kababaan ng kalooban. Sa unang pagbasa, na napakinggan natin, ano yung pinahayo mo rito? Sa aklat ni Sira, na panalangin ng mga aba, ang panalangin ng may mababang loob, ay dumakako sa langit hanggang hindi ito nakararating sa kanyang pangalaman. Yun yung ipinahayag, yun ang kakaruan ng Diyos. Yung panalangin ng mga aba. Bahagi o kaya makasuray nga yung mga panalangin, hindi ninilig ng Diyos. Bakit? Baka puno tayo ng kayabangan. Kinakailangan natin ng kababaan ng kalooban. Nagbahagi ng pagtingin natin na makita ko natin sa pagkilos ng mga daigdig at sana maging bahagi ng ating pag-uugali. Pagkakataon sa ating makita natin, hindi sa pagkakataon ng kamali, hindi dapat natin maging bahagi ng ating pagkilos natin. Ipakita natin, mas magaling ako sa iyo. Katulad lang po yung bawat sa mga panahon na po sa mga kurang. Wala akong magagawa yung ating tali. Bahagi yung sa ating makita natin. Tayo na ba ay manalangin sa tunay na pagbabago ng daigdig na ito. Nawagin kayo natin ibuli yung ibang tao. Maging itong ay yung mga tao na tinutuloy natin ng mga kurap o kapamilya na nila. Ganun din o. Yung ako sa lingkong ito ay makita rin natin ito ay sabi mo ay Prison Awareness Sunday. Sa Samura, ito malagay ko siya ay World Peace Sunday. Pinagdiwag na wala ng nakanang linggo. Yung pagkaibigang araw ng gusto. Pero ngayon ay Prison Awareness Sunday. Ipanalangin natin ang mga kapatid natin, mga bilanggo, magkaroon tayo ng kababagan ng kalooban. Ipanalangin din natin yung nilang pamilya na makita rin natin yung prison ay hindi namang punishment, ngunit galing, corrective. Bahagi ng pagkakatama na makikita natin na hindi lamang sila para parusahan, ngunit galing, sila ay magmanigulong sa Diyos. At hindi na nila ulit kami ang mga bagay na ito. Kung sakaling man sila ay makalaya. Nakakalungkot na lamang ako na kung minsan yung mga tao nakukulong ay lalong malala. Kasi bakit ay nagkakaroon ng koneksyon. Nagkakaroon ng koneksyon sa iba pa mga gumagawa lang ng malungkuhan paglaman sa taas. Pero sa kapag namin namin, sana yung principal ay corrective.
na tunay na Panginoon ang pagbabago para sa ikaayos ng lingkuran na ginagalawan namin. Ipanalangin din natin, dahil sa ating namin, yung panyaya ng mga obispo ng Pilipinas na tungkol sa sabi ko gusto nyo tayo magaling sa mga kurao. Ang panyaya mo at sa pagkain sa pagkalagaan ng obispo na magsuot tayo ng putong dami pag-araw ng linggo para maganda o kaya ng maglagay ng linggo na tayo ay ayaw natin ng pangkurao. Ito, isa po yung mga ganda na sasabi natin ng mga na hindi lang sa pag-nangis natin gumawa ng mga walang gumagawa kaya ng tama ng may kababangan ng kalungkutan. Yun ang mas matindi. Kagawa ng tama ng may kababangan ng kalungkutan. Kasi kung doon ang sisimula na ikaw ay nagkakaroon ng gas kasi meron kang kababangan ng kalungkutan. Medyo iba sa pamantayan ng tao. Hindi sa pamantayan ng tao. Kaya ba pero sa pamantayan ng Diyos, ang pagkaulawa ang simula ng kamanalan ay kababangan ng kalungkutan. Yun ay tulungan. Bigyan tayo ng puso na marunong magpakumbaba.